po ay magsisimula sa ating pag-aaral sa umaga Panginoon. So ating tayo pagpatuloy natin ang ating pag-aaral sa aklat ng mga taga-Roma. Tapos natin ang ating ikatlong kabanata nung nakaraang linggo. At tayo ay susunod na sa ika-4 na kabanata na ating pag-aaral. Dito po sa ikatlong kabanata ng ating pag-aaral, nakita natin na pinakita ni Apostol Pablo na sa harapan ng Diyos, ang mga Hentil at mga Hudyo ay pareho lang. Sila'y pareho nagkasala sa harapan ng Diyos. Yung mga Hudyo, sila'y binigyan ng nakasulat na kautusan. Yan po ang kautusan ni Moises. Ang mga Gentile, sila rin po ay binigyan ng kaliwanagan galing sa Diyos. Sila'y pareho-pareho nagkasala sa kanyang harapan. Kaya ang sinasabi, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalalatian ng Diyos. Sa katanungan na maaaring isipin ng mga Hudyo, ang mga Hudyo dahil sila ay bayan ng Diyos at sila galing sa lahi ni Abraham, iniisip nila na sila ay galing sa lahi ni Abraham, sila po ay mayroong special na relasyon sa Diyos. Ay iniisip nila na sila ay mas higit kaysa sa mga Hentil. Pero nakita natin sa sulat ni Pablo na sila ay pareho lang sa harapan ng Diyos. Pero ganun pa rin na kailang kaisipan. In other words, kahit sa paningin ng Diyos, ang mga Hudyo at mga Hentil ay pareho lang. Dahil pareho sila makasalanan. Pero yung mga Hudyo, nandun pa rin na kailang special na kaisipan na sila ay bayan ng Diyos. So dito po sa ating pag-aaral sa ika-4 na kabanata, aklat ng taga-Roma, isang katanungan ang gustong ipakilala ni Apostle Paul. Ano ating sasabihin na natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa lamang? Sapagkat po si Abraham ay tinuring na ganap sa pamamagitan ng magawa, ay meron siya na siyang ipagmamalaki, ngunit hindi sa Diyos. So sa ating nakaraang pag-aaral, pinaliwanag ni Apostol Pablo na meron dalawang paraan ng pagiging matwid sa harapan ng Diyos. Yung ikaw ay nakasunod sa lahat ng utos ng Diyos at ikaw nagkasala. Yan ang sinasabing ikaw ay inaaring ganap sa pamamagitan ng magawa. Sabi ikaw ay nagkaroon ng sakdal na pagsunod sa harapan ng Diyos na nagkasala. Kung hindi ka nagkasala, matwid. Yan ang makikita natin. So, kailangan natin liwanagin ito mamaya sa ating pag-aaral. Ipapaliwalag natin sa buong aklat ni Pablo sa mga taga-Roma. Mayroong dalawang klaseng paraan na ikay maging ganap sa harapan ng Diyos. Sa pamagitan ng gawa o sakdal na pagsunod. O 100% hindi ka nagkasala kahit kailan. At yung pagiging matwid ayon sa pananampalataya. So, ang katanungan na pinakikilala ni Pablo, si Abraham ba ay inaaring ganap sa pamamagitan ng kautusan kaya ng gawa kanya? Sa pangalang paraan siya naging matwid sa harapan ng Diyos. Kasi kung ikaw ay magiging matwid sa pamamagitan ng iyong sakdal na pagsunod, yun ay isang bagay na pwede mo ipagmalaki dahil hindi ka nagkasala kahit kailan. Pero sinasabi ni Pablo, hindi sa harapan ng Diyos. So ipinakikita ni Pablo na hindi inaaring ganap si Abraham sa pamamagitan ng mga gawa. So yung mga Kristiyanong mga Hudyo, hindi pinag-uusapan rito yung mga Hudyo hindi Kristiyano. Dahil kung hindi ka yung Diyo ka, hindi ka Kristiyano, kailangan ka sumulat sa Ebanghelyo. Itong sulat na ito ni Pablo ay patungkol sa mga Kristiyano mga Hudyo. Sila po ay masyadong nakadikit sa kautusan ni Moises. In other words, hindi lang maihiwan ang sarili nila sa kautusan ni Moises kahit na sila'y Kristiyano na. Unang-una na makikita natin, maalala natin doon sa Acts chapter 8, ang mga alagad ay nagsipangala. Yung mga alagad sa Acts chapter 8, bumalik tayo doon, Acts chapter 8. Di ba yung mga nagkaroon ng malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem? Yun ay lahat yung mga Hudyo. Wala pang mga Hentil na Kristiyano sa panahon na yun. Dito nga po sa
ika-4 na talata. Ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinapangarang salita. Ito'y dahil sa pag-uusik ng mangudyo sa iglesia na sa Jerusalem. So sila nagsipangaral at sila nangaral. Itong mga nagsipangaral at nangaral, hindi sila nangaral sa mga Hentil. Sila nangaral lamang sa mga Hudyo. Sa kanilang kaisipan, ang mga Hentil ay walang karapatan sa Ebanghelyo. Ipasahin po natin sa level 19. Samantala, mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusik na nangyari kay Esteban sa mga bansa chapter 8, ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus, at sa Antioquia, na hindi sinasabi kay kanina man ang salita maliban sa mga Hudyo kanya. So hindi sila nag-aaral sa mga hindi, sa mga Hudyo lang, dahil sa kanilang kaisipan na yung mga Gentiles ay walang karapatan sa kaligtasan, hindi mga Hudyo lang. Kahit kung babalik tayo sa unang, sa verse 18, yung nabautismohan si Cornelius, nung pagkatapos ng nabautismo sa Espiritu Santo, ay sila binautismo sa tubig ni Apostle Peter, ipinakikilala ng mga Hentil ay tinanggap pa rin ng Diyos sa kaharian. Bulumundag lang tayo sa isa. Namalig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila, at nilulhati ang Diyos sa sinasabi, kung gayon, binigyan din ng Diyos sa mga Hentil ng pagsisisig tungo sa buhay. So, doon sa pagkakataon na yun, tinatanggap na ng mga Hudyo na mga Hentil ay mayroon ng karapatan na tanggapin sa kaharian. Pero meron pa rin silang attachment sa kausa ni Moises. Pinag-uutos sila na ang mga Hentil ay kinakailangan sumunod sa kausa ni Moises. So, ito yung mga grupo ng mga Kristiyano mga Hudyo na hindi sila makahiwalay sa kautusan ni Moises, bagamat alam nila na tayo sila ng kautusan ng ating Panginoon. No, sa Acts 15 verse 1, nagkaroon ng konting kaguluhan sa Jerusalem dahil mayroong mga Hudyong Kristiyano na pinipilit nila na kailangan ng mga Hentil ay magpatuloy kanya. Sayin natin. May ilang tao na dumating mula sa Judea, nagtuturo sa mga kapatid, maliban na kayo'y tuliin na sa kaugalan ni Moises, hindi kayo maliligtas kanina. So sila'y bumabalik sa kautusan ni Moises. So kailangan nilang pag-usapan ang mga bagay na yun. At dahil po sa pagpapayag ng Espiritu Santo, sa verse 23, ito ang sinulat. At isunod sa pamagitan ng kamay nila, ang mga apostol at ang matatanda, ang mga kapatid, sa mga kapatid na nasa mga Hentil, sa Antioquia, at Syria at Cilicia na ay bumabati. Yamang aming nabalitaan na may ilang tao mula sa amin. So ito yung mga Hudyo mga Kristiyano na nagsasabi ng mga bagay pang bagapagin kayo at ginugulo ang inyong mga isip. Kaya hindi namin sila binigyan ng tagubilin. Ay may pagkakaisa namin pinasya na umirang ng mga lalaki at sugo sila sa inyo na kasama ng aming mga minamahal na sila Bernabe at Pablo, na mga lalaking nagsuong na kailang magbuhay sa panganib, alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. At sinugo namin sina Judas at Silas na magsasabi sa inyo na gayon din mga bagay sa pamagitan ng salita at ng bibig. Sapagat minabuti ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong pagpasanin na higit na mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kailangan kanya. So, hindi sila kinakailangan sumunod sa kautusan ni Moises. Kundi itong 4 na bagay lamang kayong tandaan nila kanya. Na kayo umiwas sa mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosa, sa dugo at sa mga binigti at sa pagkikapit. Kung kayo'y iiwas sa mga bagay na ito, kayo iiwas sa mga bagay na ito, ay kabubuti ninyong paalam. So, ito ay nagkaroon ng resolusyon. Subalit, yung mga Kristiyano ng mga Hudyo, hindi sila uminto. Ipipilit pa rin nilang kinakala ang katuroan. At ang mga Hentil na mga Kristiyano, kailangan silang sumunod sa kautusan ni Moises maliban pa sa Ebanghelyo. So ito ang dahilan bakit ang ilang bahagi ng aklat ni Pablo sa mga taga-Roma ay patungkol sa mga bagay nito. Para ipakita na ang kautusan ni Moises ay wala ng kaugnayan sa kaligtasan. Yun ang makikita natin. Ngayon, si Abraham, noong unang panahon,
ano kanyang napala ay sa laman? Siya ba'y naging matwid dahil sa kanyang relasyon sa laman? Hindi naman. Si Abraham ay nanggaling sa lupain ng Ur, kanya. Tapos naglakbay sa Haran. Dahil sa kasaysayan, ang Diyos ay yun ang tumawag sa kanya sa Ur, kanya. Tapos inulit sa Haran. Hanggang makarating sa lupain ng Canaan. So, yung pinanggalingan ni Abraham sa Ur, later sa Haran, ito yung mga tao sumasama sa mga Diyos-Diyosa. Hindi sila sumasama sa Diyos. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosa. Paano natin nalaman? At tandaan po natin na si Jacob ay pumunta sa lupain ng kanyang magkamag-anak. Siya yung pumunta sa lupain ng magkamag-anak ng kanyang ina. At ito si Laban. Ngayon, nagkaroon silang kasunduan na siya magtatrabaho ng 7 taon at may asawa si Rachel. Pero niloko siya ni Laban. Ang binigay niya si Leah. So, kinakailangan pa rin siya magtrabaho ng 7 taon para mapasa kanya si Leah, si Rachel. So, nung panahon na sila alis na, ang mababasa natin, nanakaw ni Rachel ang mga Diyos-Diyosan ng kanyang ama. So, makikita natin, pati si Rachel, pati kanyang ama, sumasama sa mga Diyos-Diyosan. So, si Abraham, galing sa mga lahi na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, hindi siya naging matwid. Dahil sa kanyang lahi, dahil ang kanyang lahi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Si Abraham ay nanggaling mula sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan at wala siyang pwedeng ipagmalaki ayon sa kanyang lahi, kanya. So, sinasabi nito ni Pablo na ang ating pagiging matwid ay walang kinalaman ng ating lahi, kanya. Dahil si Abraham ay naging matwid, bagamat siya nanggaling sa mga taong sumasamba, sa mga Diyos-Diyos ang kanya. Siya naging matwid dahil sa mampalataya sa Diyos. Hindi dahil sa relasyon niya sa laman. So pinagigit ni Pablo na mga Hudyo, wala silang dapat ipagmalaki dahil sila ay galing sa lahi ni Abraham. Katulad ng si Abraham ay nanggaling sa lahi ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at wala siya may pagmalaki dahil sa kanyang pinanggalingan. Yun ang sabi ni Pablo. Ang mga Hudyo, palagi nang ipinagmamalaki ang kanilang relasyon kay Abraham. At palagi nang pinagmamalaki na siya'y tinuling. Sa kanila, mga bagay na ito ay tanda na sila'y matwid sa harapan ng Diyos. Noong una, tignan natin. Si John the Baptist, siya'y nagbautismo sa Salim, sa Enon, na malapit sa Salim, sa ilog ng Jordan, dahil maraming tubig doon. Ano sabi ng mga lumapit sa kanya? Ito sabi ni John the Baptist. At nang makita niya marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ay pumunta upang sa kanya upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mahulupong, kanya. Siya nagbigay ng babala sa kapungutan na darating kayo. So ano sabi ni Abraham? Huwag niyong isipin na sabihin sa inyong sarili, kami ang aming ama si Abraham, kanya. So tingnan niyo, sila'y pupunta kay Abraham para maipagmalaki nila na sila'y matwid sa harapan ng Diyos. Sabi ni John the Baptist, pwedeng gumawa ng kanya mga anak ang Diyos sa mga bato kanya. O sinasabi ni John the Baptist, huwag niyo ipagmalaki na kailangan ni Abraham. Ang pagiging lahi kay ni Abraham ay walang kaugnayan sa inyong pagiging matwid kanya. So hindi niyo makita natin, palagi nagpinagmamalaki yun na sila'y lahi ni Abraham. Doon sa Galatia, chapter 3, verse 16, ito na yung pinapaliwanag ni Apostle Paul. Dahil pinipilit ng mga Hudyo na sila ang pinangakuang binhi. Ibig sabihin, sila ang pinangakuang binhi ng Diyos. Masaya na sa Galatia 3:16. Ito ang ating mababasa. Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi kanya. Hindi sinasabi sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa isa at sa yung binhi na si Kristo. So yung kaisipan ng mga Hudyo, sila yung mga binhi. Pero sabi ni Pablo, hindi kanya, isa lang ang binhi.
ng ating Panginoon ang binigay. So, pinagmamalaki nila kailang lahi sila ni Abraham. So, makita natin doon sa unang binasa natin kanina, walang kaugnayan ng lahi sa pag-imatwid sa Diyos. Kahit ikaw ay lahi ng mga Hudyo, hindi ibig sabihin na ikaw matwid sa harapan ng Diyos. Kahit kayo lahi ni Abraham, hindi man ibig sabihin na kayo matwid sa harapan ng Diyos. Sabi nga ni John the Baptist, pagpakita kayo ng bunga na karapat-dapat sa pagsisisi kanya. Hindi ibig sabihin na kayo lahi ni Abraham, ay automatic tatanggapin kayo ng Diyos. Itong mga pangako na ito ng Diyos kay Abraham ay binigyan ng tanda. So yung mga natural na mga tao, mga lalaki, hindi sila tuloy. Kabalik ka rin sa ating kaisipan na kinakailangan tayong tuloyin. Actually, ang mga tao bago kay Abraham, hindi sila tuloy. Ang lahi ng mga tao na wala sa lahi ni Abraham, hindi rin sila tuloy. Ang basang Israel lamang ang tinuli sa harapan ng Diyos. Dahil ito ay pakikipagkatipan. Ito yung tanda kanya. Ito yung tanda ng tipan sa pagitan ng Diyos at ni Abraham. At ito rin ay kinuha nung dumating ang kautusan ni Moises. Nasabi sa Genesis 17 verse 10, ito ang tipan kanya na inyong kailangan sundin sa pagitan ko at kayo kanya at sa mga lahi pagkatapos ninyo. Bawat lalaking ipinapanganak sa inyo ay kinakailangan tuliin kanya. At kayo kayo rin ay tutuliin sa laman ang balat ng inyong foreskin. Ito magiging tanda ng tipan sa pagitan ko at ikaw kanya. So nangako ang Diyos kay Abraham, ano yung pangako na yun? So Genesis chapter 12, verse 1 to 3, basahin natin. Ito ang mga pangako ng Diyos kay Abraham at nagbigay ng tanda ang Diyos sa mga pangako niyo kanya. So Genesis 12, 1 to 3. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Gagawin kita isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko, magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpahin ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamagitan mo, ang lahat ng kasalupa ay pagpapalain. Yan ang pangako ng Diyos kay Abraham. At bilang tanda ng pangako na yun, balik tayo sa Genesis 17, kinakailangan magpatuloy si Abraham at lahat ng kanyang lahi at lahat ng ipapanganak sa kanyang sangbahayan. At lahat si Abraham ay mayamang tao. Siya pinagpala ng Diyos. So meron siya mga alipin. Kahit na kanyang mga alipin, ay kinakailangan silang tuliin kanya. Ayun. Doon sa verse 10. Ito ang aking tipan na inyong iingatan, ang tipan natin at ng iyong binhi. Sabi dito ng Diyos, pagkamatay mo, ang bawat lalaki sa iyo, sa inyo ay tutuloy. Inyong tutuloy ang balat ng inyong masyalang bahagi at ito ang magiging tanda na aking tipan sa inyo. Sa inyong buong lahi, bawat lalaking may gulang na 8 araw, sa inyo itutuloy, maging ang aliping pinanganak sa inyong bahay o binili ng salapi kasi namang tagay maglupa na hindi sa iyong lahi. Ang aliping pinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi dapat tuliin at ang tipan ay makita sa iyong laman bilang tipang walang hanggan. So yung pagtutuli ay tanda ng pangako ng Diyos sa pagitan ng Diyos at ni Abraham. At ang lahi ng Israel, dahil sila galing sa lahi ni Abraham, ay tinuli kanya. So pinagmamalaki nila yun. Kami ay kasama doon sa pangako na yun dahil kami tinuli kanya. So ang kanilang kaisipan, dahil sila ay lahi ni Abraham, sila ay matid sa harapan ng Diyos. Yun ang kanilang kaisipan. Tuloy po natin ang ating pag-aaral. Si Abraham pa ay naging matwid dahil sa kanyang sakdal na pagsunod, kanya. Siya pa'y matwid dahil di nagkasala. Hindi totoo yun.
Hindi naging matuwid si Abraham dahil siya nagkasala. Dahil sa katotohanan, katulad natin si Abraham. Siya nagkasala katulad natin. So yung mga taong sakda na hindi nagkasala, hindi ganun si Abraham. Pagamat siya tinuring na mati sa harapan ng Diyos, pero hindi siya naging katulad ng isang sakda na sumunod sa Diyos. Ito po ay ginagamit ng mga Baptist na naniniwala na kapag kayo sumampalataya, kayo magiging maliligtas. Hindi totoo yun. Kung sabihin itong kasulatan na ito, alam mo, sinasabi ng kasulatan ganyan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ito'y tinuring na katuwiran sa Kanya. Nang sabihin ito ng Diyos, si Abraham ay matuwid na. Siya'y sumasampalataya na sa Diyos. Hindi ito sinabi para siya maging matuwid sa harapan ng Diyos. Siya'y matuwid na sa harapan ng Diyos. Tingnan natin. Sa Genesis chapter 12, 1-3, binasa natin kanina, siya'y tinawag na ng Diyos. Ng Diyos mula sa lupain ng earth, di ba? At siya'y sumunod. Sa Hebrews 11:8, siya'y sumunod. Sabi nga niya, sa pananampalataya, kanya, tawagin siya ng Diyos. Siya'y sumunod, upang pumunta sa lupain na hindi niya alam ganyan. Hindi niya alam kung ano mangyari sa kanya, pero siya'y sumunod. So, ibig sabihin, siya'y sumasampalataya sa Diyos. Na siya'y makarating sa Shechem, sa lugar na ito ng Shechem. Ang Diyos pinangako niya muli, inulit niya muli ang pangako niya sa lupain kanya. Nabibigay niya yung lupain na ito sa kanya. At si Abraham ay gumawa ng altar upang sumamba sa Diyos. Nung panahon na yun, hindi katulad sa panahon natin ito, ang pagsamba ay sa pamagitan ng altar. Gagawa siya ng altar at sila'y mag-o-offer ng dugo ng mga hayop. Yan ang pagsamba nila. At sila'y mananalangin sa Diyos. Yan ang pagsamba nila. So, nung pumunta sa lupain ng Shechem, kanya, inulit ng Diyos ang pangako niya na ibibigay ng lupain sa kanya. At gumawa siya ng altar upang sambahin ng Diyos. O kung siya pa rin ay makasalanan sa oras na yon, bakit sumamba siya sa Diyos? Siyempre, sumasampalataya sa Diyos. Tulad natin. Kaya tayo sumasamba sa Diyos dahil tayo sumasampalataya sa Diyos. Kung siya makarating sa pagitan ng Bethel at ng Ai, siya gumawa ng altar sa Panginoon. Sa Genesis chapter 12, verse 8. So, dito gumawa siya ng altar, doon sa lupain ng Shechem, at tumakarating sa pagitan ng Bethel at Ai, gawa pa rin siya ng altar para sumamba sa Diyos. Tapos pumunta siya sa lupain ng Egypto. Sa lupain ng Egypto, ay pagkatapos siya nakarating sa lupain ng Egypto, na siya nagsinungaling, actually, na ikinahit niya si Sarai ay kanyang asawa, hindi kanyang kapatid. Pagkatapos siyang iligtas ng Diyos sa Egypto, siya sumamba muli sa Diyos doon sa altar sa pagitan ng Bethel at ng Ai kanya. Babasahan sa Genesis chapter 13, 3-4. Kung siya makasalanan pa rin sa panahon na yun, baka siya sumasamba sa Diyos. Isipin natin, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi sila sasamba sa Diyos. Kahit yung tinatawag natin denominasyon, naniniwala sila sa Diyos, gumagawa sila ng pagsamba ayon sa kanilang sariling kaisipan. Dahil iniisip nila sila naniniwala sa Diyos. Tayo na tunay na naniniwala sa Diyos, tayo sumasamba sa Diyos. Tuloy natin. Sa Genesis 14, tatandaan natin ito. Si Lot, siya'y kinuha ng mga hari sa Sodom at Gomorrah. Kinuha siya. At si Abraham, pumunta siya roon para labanan yung mga hari na yon para iligtas si Lot. Pagkatapos sila magtagumpay, si Melchizedek, isang saserdote ng Diyos. Wala tayong ganong alam kay Melchizedek. Pero alam natin, siya ay saserdote ng Diyos. Siya ay pare ng Diyos. Kung anong detalye tungkol kay Melchizedek, hindi natin alam. Siya ay biniyaan siya ng Diyos. Kanya. And he blessed him and said, "Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hands." Siya po ay, tignan niyo, si Melchizedek, binless siya si Abraham. Sabi, kung hindi siya sumasampalataya,
Bakit siya i-bless ng Diyos? At pagkatapos ng mga pangyayaring ito, nagpakita ang Panginoon kay Abraham sa isang pangitangan kanya, huwag kang matakot kanya. Abraham, ako ang iyong kalasan, ang iyong dakilang gantimpala kanya. So, sabihin ng Diyos sa Genesis 15 verse 6, si Abraham ay sumasampalataya na sa Diyos. Hindi doon palamang sa niligtas ng Diyos. Kanya. Sabihin, sumasampalataya na siya, at si matuwid niya sa harapan ng Diyos. Nung sabihin niya na si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ibilang sa kanya bilang katwiran kanya. So, siya sumasampalataya na sa Diyos. Hindi siya isang makasalanan, hindi sumasampalataya sa Diyos. Sa ibang salin, sa New King James, accounted kanya. Doon sa King James reckon, ibig sabihin, added to his account. Hindi nagtag sa kanya. So, dinagdag sa kanyang katwiran kanya. So, matawid na siya. Yung ginawa niya, ay nadagdag sa kanyang katwiran kanya. So, hindi pa lang ito siya sumampalataya. Kaya ating binabagit siya, dahil ginagamit ng mga niyan, mga Baptist, na sinasabi sa atin, kailangan lang tayo sumampalataya para maligtas. So, si Abraham, hindi siya makasalanan pa nung sabihin niya ng Diyos. Siya sumasampalataya na sa Diyos. Lumalakad dahil sa kanyang kalooban. So si Abraham, hindi siya naging matuwid dahil sa mga gawa o sa isang sakdal na pagsunod ng kautusan na kung siya napapangilaan sa panahon na yun. O may mga utos ng Diyos kay Abraham. Si Abraham, hindi siya nagkaroon sa sakdal na pagsunod. Dahil nagkasala siya katulad natin. Subalit siya pinatawad ng Diyos. Katulad natin. Tayo nagiging matuwid, hindi dahil tayo sumusunod na sakdal sa Diyos. Dahil alam natin, walang ganon. Pinatunayan ng Diyos sa panahon na mahinti at pangudyo, at na walang sino mo pwede magsakdal sa kanyang sariling pagsunod sa Diyos. Kailangan tayo iligtas ng Diyos. So, hindi sa pamagitan ng sakdal na pagsunod na siya'y naging matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil number one, siya nagsinungaling sa ito. Anong pinagsinungaling niya? Sinabi niya kay Sarai, pag kami nagtanong sa iyo kanya, sabihin mo, ikaw ay aking kapatid. Huwag mo sabihin na asawa kita, kanya. Dahil maganda si Sarai. Baka dahil sa'yo kagandahan, kahit sila, ako'y papatay nila, kanya. Dahil sa'yo, kanya. So, sinungaling. Ang katotohanan, hindi mababasa po natin Genesis 12, 11 to 13. Ang katotohanan, si Sarai ay kanyang kalahating kapatid. Basahin natin. Siya anak ng kanyang ama, pero hindi sila magkapareho ina. So sila magka-half-sister ni Abraham, ni Sarai, ng panahon na yan. Ito ang ating mababasa. At saka talagang siya kapatid ko, anak ng aking ama. Subalit hindi anak ng aking ina, at siya naging asawa ko niya. So, ang katotohanan, siya kanyang kapatid, kalahating kapatid, totoo yun. Pero ang buong katotohanan, siya kanyang asawa. Nung sila nakarating sa lupain ng Gerar, at nakita ni Abimelech, si Sarai, na maganda, gayon din ang ginawa niya, sinungaling pa rin. Sinayang pa rin niya, siya aking kapatid. Ganyan. Si Abraham, katulad lang natin siya. At tayo nagkakamali, siya nagkakamali. Pero pinakita niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. So siya, hindi na rin ganap dahil siya sakdal sa sumunod sa Diyos. Kundi siya tinulong na matuwid ng Diyos dahil siya pinatawad ng Diyos katulad natin. Kaya siya ating ama ng lahat ng sumasampalataya. Ngayon, sa kanya na gumagawa, ang kanyang kabayaran ay hindi tinuturi na biyaya, kundi karapatan kanya. Utang. Kung tayo po mamaya makikita natin, pag nagtatrabaho ka at sinunod mo yung patakaran ng kumpanya, babayaran ka. Hindi dahil sa naawa sa iyo ang mayari ng kumpanya, pero karapatan mo yun. Dahil kayo sumunod ka sa patakaran. Ganyan ang sinasabing sa kanya na gumagawa kanya. Ito yung paraan ng pagiging matuwid. Kung ikaw ay magkakaroon ng sakdal na pagsunod, di ka magkakasala. Kahit ano pang kautusan, napapailalim ka.
Kung hindi ka nagkamali kahit minsan, hindi kayo matuwid. Kaya hindi tayo matuwid dahil nagkasala tayo. Pero kapag ang tao di siya nagkasala kahit kailan, si matuwid. Yan ang ibig sabihin ng sa kanya na gumagawa. Kapag ka tayo po isakta na nakasunod sa kautusan na papailan tayo, hindi tayo nagkasala, si matuwid sa harapan ng Diyos, wala ang kasalanan. So, ikay matuwid. Yun ay karapatan mo. Kasi kung sino man sa atin kayo, hindi nagkasala. Hindi siya nagkasala, wala siyang kasalanan. Liligtas ka ng Diyos. Bakit? Karapatan mo yun, hindi ka nagkasala eh. At hindi ito biyaya. Karapatan mo yun. Dahil hindi ka nagkasala. Kaya katulad lang yan ang itatrabaho. Sa kasalukuyang panahon, maliban lamang sa ilang trabaho na lumalampas sa 8 oras. Kapag ka nagtrabaho ng 8 oras sa isang araw, may karapatan ka sa sahod mo. Kapag hindi binigay yung sahod, pwede mo yung reklamo yung kumpanya. Lalo na kung mayroong tinatawag na agreement sa pagitan ng mga manggagawa at ng kumpanya. Hindi ito biyaya sa boss mo. Kailangan niyang ibigay yung bayad mo, nagtrabaho mo eh. Pero kung bibigyan ka ng bonus, ganyan. Iba yun. Hindi mo karapatan yun eh. Ang karapatan mo na yung sweldo mo sa 8 oras. Pag binigyan ka ng bonus dahil masipag ka, yun ay biyaya sa iyong boss. Hindi mo karapatan yun eh. Binigyan lang dahil sa kanyang kabaitan. Pero kung nagtrabaho ka ng 8 oras, kailangan bayaran ka niya. Ganun din ang sinasabi ng talatang ito. Kapag isang tao ay nakasunod ng sakdal sa kautusan na kung siya nagpapailalim, hindi biyaya sa Diyos yun. Karapatan mo yun na ikailigtas ng Diyos dahil wala kang kasalanan. Kaya tayo pupunta sa langit na wala tayong kasalanan. Pero bakit sa panahon natin ngayon wala kang kasalanan? Dahil pinapatawad tayo ng Diyos. Kung hindi tayo pinapatawad ng Diyos, hindi tayo pupunta sa langit. Dito sa 1 John, chapter 1. Sabi ng paglilinis ng dugo ng Panginoon, hindi natatawag sa bautismo yan. Nagpapatuloy yan, naglasar ng ating kamatayan. Basahin natin. Dito sa verse 7. Ngunit kung tayo sumalakad sa liwanag, so tayo Kristiyano. Alakad tayo sa liwanag. May pag-iisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung tayo ng tao. So, kaya tayo naging matuwid na pinatatawag lang tayo ng Diyos. Kapag humingi tayo ng tawag sa Kanya, kung Kristiyano na tayo. So, yun yung sinasabi ni Pablo. Yung gumagawa kanya, yung sakda na sumusunod, kailangan siyang iligtas ng Diyos dahil wala siyang kasalanan eh. Bakit ka parurusan wala kasalanan? Pero hindi gano'n sa paraan si Abraham ay naging matuwid. Well, nakita natin kanina. Sabi rito, but to him who doesn't work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. So, dalawang magkaibang paraan niya. Yung hindi gumagawa, yun ang ating kasalukuyang paraan ng paglililigtas. Nagpaliwanag po natin. Sino yung hindi gumagawa? Tayo din sa pamagitan ng pananampalataya. Tayo na mga makasalanan, bago tayo naging Kristiyano, hindi tayo naging matuwid dahil tayo sakta na sumunod. May kasalanan nga tayo eh. Kundi tayo pinatawad sa ating mga kasalanan nung tayo sumampalataya sa Diyos na inaring ganap ang mga makasalanan. Yung kautusan ni Moises, ito yung kautusan ng mga matuwid. Ika'y maliligtas lang sa kautusan ni Moises kung di ka magkakasala. So ika'y matuwid. Dahil di ka nagkasala. Pasimirado ng Ebanghelyo, ito sa mga makasalanan. Dahil ang pinakita ng Diyos na walang sino man naging matuwid sa kanyang harapan. So kailangan tayong iligtas ng Diyos. Yan. So ibig sabihin sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. Ito po yung nakita na natin sa 3 kabanata. Kung Diyos ay matuwid, pag pinag-uusapan ng pagiging matuwid, pag ikaw isulangsang sa kautusan, kailangan parusahan. Kaya tayo po sa panahon natin ngayon, pag nagkasala tayo sa batas, at napatunayan na nagkasala tayo, kailangan tayo parusahan. Yan ang justice na sinasabi. Ang problema,
paano tayo gagawin makwit ng Diyos kung nagkasala tayo? Kailangan tayo parusahan, di ba? Kaya lang, ang Diyos, nagawa niya ang paraan na kahit tayo nagkasala tungkol sa kanyang kautusan, hindi tayo parusahan. Pasapa anong paraan? Sinugo niya kanyang anak. Bakit? Para bayaran niya ang kabayaran ng kasalanan. In other words, kung binayaran ng ating Panginoon ang kabayaran ng ating kasalanan, malaya na tayo sa kasalanan na yun, di ba? May binayaran niya yung penalty ng ating kasalanan. At sa pamagitan ng kanyang kamatayan, pwede niyang patawarin yung mga makasalanan na maniniwala sa kanya. Pero makikita natin mamaya, yung salitang maniniwala, ay di lang maniniwala sa kaisipan. Kailangan rin tayong sumunod doon sa kondisyon ng Diyos para yung dugo ng ating Panginoon, patawaran tayo sa ating mga kasalanan. So, yung ibig sabihin ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi naasahan ng Diyos kahit kailan sa atin na tayo makakasunod ng 100% sa Kanya. Kaya hindi nga tayo dapat pagmalaki. Kahit sa mga tamang kasalanan, hindi tayo pwede magmalaki. Dahil pinatawad lang tayo ng Diyos. Kung hindi, katulad lang natin sila na makasalanan sa Kanyang harapan. Yan ang ibig sabihin ng tayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ang kausa ni Moises, hindi kaligtas sa pamagitan ng gawa. Pero tandaan natin, kailangan pa rin ng pananampalataya. Baka isipin natin sa panahon ni Moises, kahit hindi ka sumasampalataya, pag ikay sumunod 100% sa Diyos, hindi ka niligtas kung hindi ka sumasampalataya. Tingnan natin. Hindi ibig sabihin ng kausa ni Moises na kapag kay nagkaroon ng sakdal na pagsunod, automatic ligtas ka. Kailangan po sumampalataya. So, tandaan natin, ang Diyos, tinakwil niya, reject ang pagsamba ng mga Hudyo dahil ito'y pagsamba lamang sa panlabas. O sumusunod sila sa palutuntunan ng Diyos. Pero panlabas lang. Bigyan basahin na sa Matthew, chapter 15, verse 8. Sa Matthew 15, verse 8, sabi ng ating Panginoon, ang bayang ito'y kanyang pinupuri ko sa kanilang mga labi, pero ang kanilang puso ay malayo sa amin. So sila sumusunod, totoo yun. Pero ang kanilang mga puso ay malayo sa Diyos, kanya. Iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin, kanya. So kung paano sila maliligtas sa kausa ni Moises, ang maliligtas lamang sa kausa ni Moises ay yung mga taong may pananampalataya sa Diyos, sa ilalim ng kanyang kausa ni Moises, na sakdal na sumunod sa kautusan kanya. Yun lamang ang tinutuloy ng matuwid ng Diyos. So walang taong gano'n. Kaya nga walang naging sakdal sa ilalim ng kausa ni Moises. Dahil nagkasala sila. But for the sake of argument, may nakasunod. Kailangan pa rin silang sumampalataya. Pero wala, hindi sila sumampalataya dahil ang kailangang pagsambay panlabas na pagsunod lamang sa kautusan ng Diyos. At ganun din sa pamagitan ng kaligtas sa pamagitan pananampalataya, hindi ibig sabihin hindi tayo susunod. Hindi rin pwede yun. Kailangan tayong sumunod. Ano yung susundin natin? Ang ating susundin ay yung kondisyon na binibigay sa atin ng Diyos para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. In other words, meron biyaya ang Diyos. Ito yun. Pero ang biyaya ay sa aming kondisyon. Yung kondisyon na dapat natin sundin para patawarin tayo ng Diyos. So, kailangan pa rin tayo sumunod. Kasi ito ang problema ng mga salvation by faith only. Iniisip nila, wala na silang dapat gawin. Hindi totoo yun. Magkapareho yung dalawa eh. Para kailangan ng pagsunod dito. Kailangan din ng pagsunod dito. Kailangan din ng pananampalataya dito. Kailangan ng pananampalataya doon. Ang pagkakaiba lang, yung kausa ni Moises, kailangan sumunod. Magawa ng siya sakdal na pagsunod. Mamaya, makikita natin yun. Ang pagkaiba ng dalawa, sa kausa ni Moises, ika'y nagiging matuwid dahil ika'y sakdal na sumunod sa Diyos. Ang iyong kaligtasan ay karapatan mo. Kaya nga, walang provision ng pagpapatawad.
Dahil ang paraan ng pagiging matuwid sa kausan ni Moises, kailangan sumampalataya na may sakdal na pagsunod. Kaya pag nagkamali ka, walang kapatwaran. Hindi ganun ang kanyang paraan. Dito naman, na manggawa ng pananampalataya, ito yung mga gawa ng pagsunod na probisyon ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, doon sa Ephesians chapter 2 verse 8, sa biyaya, kayo ligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Kailangan tayo sumampalataya doon sa probisyon ng biyaya ng Diyos. At yun yung mga bagay na dapat nating sundin. Diyos, ang kaligtasan ay biyaya dahil tayo pinatawad ng Diyos, pero kailangan tayo sumunod. Yun yung sa Hebreo chapter 5 verse 8. Sino yung maliligtas? Yung sumunod sa ating Panginoon. Yung sumunod doon sa probisyon ng biyaya ng Diyos. Na ito'y pinakilala ng ating Panginoon kung ano dapat natin gawin. Tayo natin. Bagawa sa isang anak, sinatuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tinis. At na maging sakdal siya naging pinagmulan ng walagang kaligtasan ng lahat ng sumusunod sa kanya. So yung pananampalataya ay may kaakibat na pagsunod doon sa mga bagay na ipinagbuto sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. So dito pinapatawag ka. Dito hindi. Hindi kayo matuwid. Wala kang kasalanan. So yun, dapat kakaiba ng dalawa. Mga maging maniwalag sa atin. Ngayon, kung tayo po'y sumasampalataya, ang kaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, yan ang Ebanghelyo. Hindi ibig sabihin na wala kang gagawin. Marami kang gagawin. We are justified by work and not by faith only. Yung salitang work, obedience. Kung papalitan mo ng obedience, mas malwalag pa nga. We are justified by obedience and not by faith only. Binasa natin ng Santiago, chapter 2, 17-24. Ito may kaugnayan sa pagsunod. Si Abraham ay sumunod sa Diyos. Basahin natin. Sa 2:17. Kaya ang pananampalataya na nag-iisa, kung hindi walang magawa ay patay. Subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako ay mayroong magawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang magawa. At ipakikita ko sa pamagitan ng aking magawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka ng Diyos sa isa, mabuti yung ginagawa, mga demonyo, mga sumasampalataya at nanginginig pa. Subalit tayo subang malaman ng tawang hangal na ang pananampalataya na walang magawa ay buo. Hindi baga ng ating amang si Abraham ay nariganap sa pamagitan ng magawa na kanyang ihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng tambanan. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang magawa at ang pananampalataya naging ganap sa pamagitan ng magawa. Kaya natupad ang kasulatan nagsasabi si Abraham ay sumampalataya at pinilang sa kanya ng katwiran at ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na ang tao'y naring ganap sa pamagitan ng magawa at din ang pananampalataya lamang. So sila po ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya, hindi kailangan sumasampalataya. Ika'y sumusunod sa Diyos. Pangalawa, mayroong tinatawag na gawa ng pananampalataya. Tingnan niyo dalawa. Pananampalataya, totoo, pero mayroon siyang gawa. Basahin natin sa Pangalawang Thessalonica, chapter 1, verse 10. May tinatawag na gawa ng pananampalataya. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na ginagawa mo dahil ika'y sumasampalataya sa Diyos. Ito ang mga bagay na ipinag-utos sa atin ng Diyos at tayo naniniwala at tayo maniligtas. Ito ang ating mababasa. Putin yata. Ito. 11 pala. Mali yan. 11. Dahil dito ay lagi namin idinadalayan kayo na kayo rin ng ating Diyos na karapat-dapat sa pagkatao sa inyo at tuparin ang bawat hangaring sa kabutihan at gawa ng pananampalataya na may kapagalingan. So, may tinatawag ng gawa ng pananampalataya. Pangatlo,
kinakailangan tayong lumakad sa mabuting gawa. Tulad po ng ating pinag-aralan ng ulang panahon. Ang ibig sabihin ng mabuting gawa, hindi mabuting gawa na inisip natin mabuti, hindi yun. Wala tayong kaugnayan dyan. Ang mabuting gawa ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan ang mabuting gawa. Efeso, kasama na yung pagtulong. Mababasa naman natin yun sa ipinagutos sa atin ng Diyos. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa pamagitan ng sarili, hindi kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan natin, hindi galing sa ating sarili ganyan. Hindi sa pamagitan ng magawa, pag sino man ay magmalaki. Sa pamagitan ng gawa, bumabalik lang tayo sa kanina. Hindi sa pamagitan sa sakdal na pagsunod kanya. Dahil kung ikay nagkaroon ng sakdal na pagsunod, meron isang bagay na pwede may pagmalaki. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalag kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na nihanda ng Diyos ng una pa na sa ating lakarin. So, inutusan tayo mabatad sa mabubuting gawa, yan ang kalooban ng Diyos. At pangatlo, pangapat, ang pananampalataya ay isang gawa. So, sa John chapter 6, 28-29. Basahin natin. John chapter 6, 28-29. Sinabi nila sa kanya, ano kailangan namin gawin upang aming magawa ang magawa ng Diyos? Ganyan tanong ha? Ano dapat namin gawin? 29. Sabagot si Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang kanyang tanong, ano dapat namin gawin? Sumampalataya ko sa kanyang sunod. So ang pananampalataya, isang gawa. Ito yung gawa ng pagsunod. Pag sumampalataya ka, sumusunod sa Diyos. Kaya naniniwala ka sa Diyos. Dalawang style lang po mga kapatid, tapos na tayo. Ito po sa ikahaning kapito. Just as David also described the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. Blessed are those whose lawless deeds are forgiven, tandaan niyo, and whose sins are covered in a towel. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Ito mga impute, ibig sabihin, hindi bibilang sa iyo ngayong kasalanan kanya. Impute. Parang accounting lang yan, debit credit lang yan. Pagkatapos, mapalad ka niya na yung yung kasalanan ay patatawarin, sabi rito. So ito yung sabi ni David. Mapalad daw tayo. Ang isang kasalanan na pinatawad ng Diyos ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Wala ka ng kasalanan. Parang yung sinasabi yung isang tao nagkasala sa mataas, tapos magpapile siya ng presidential pardon, i-review ng presidente yun, at pagka binigyan nila ng presidential pardon, buburahin na yung kasalanan mo sa talaan ng kasalanan. So pupunta ka sa NBI, wala kang krimen doon. Tinanggal na yun. So itinurod ka ng walang kasalanan ng presidente. Ganon din itong sinasabing, ang isang kasalanan na pinatawad ng Diyos ay tinutuloy na matuwid ng Diyos. O since sa kasalukuyang panahon, yun yung sumampalataya sa Ebanghelyo, nagsisi sa kanyang mga kasalanan, ipinahayag sa kanyang pananampalataya kay Jesus bilang anak ng Diyos, sa kanyang bibig, at siya na bautismuari. Ito yung naging pinatawad ng Diyos. Ang dugo ng ating Panginoon, pag ginawa mo yan, hinugasan niya ang kanyang mga kasalanan. In other words, sa kasalukuyang pananalita, deleted na yung kasalanan niya. Kinalimutan na ng Diyos. Dahil siya, ang kanyang kasalanan ay pinatawad, siya matuwid sa harapan ng Diyos. Yung pinatawad ka na eh. Wala ka ng kasalanan. Ngayon, ang sinamang tao na hindi tinanggap ang Ebanghelyo, mananatiling mga kasalanan. Ang kanyang mga kasalanan ay tuturing pa rin sa kanya ng Diyos. Ay hindi mo sinundan yung pangaan para kasalanan mo ay patawaran ng Diyos. So, ikaw lang kasimple ang sinasabi nito ni Haring David. Kapalad tayo dahil pinatawad tayo ng Diyos. Ngayon, sa mga Calvinist, ito kailang paniniwala. Ito yung taong makasalanan. Ito yung katwiran ng ating Panginoon.
Ang kanyang kaisipan, ang katwiran ng ating Panginoon, inilalagay dun sa tao, nililipat sa tao. Eh, siyempre, ang ating Panginoon, ang kasalanan. So, kaya nililipat sa iyo yung katwiran ng Diyos. Pero kayo na pinaniniwalaan sa paniniwalang ito, tinakpan lang niya kanya. Kumbaga, ito yung kasalanan, tinitihan lang niya. Ano pa rin yung kasalanan mo? Gusto talaga sinasabi ng Ebanghelyo, inalis ng dugo ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Dito tinakpan lang. Bale, hindi na nakikita yung kasalanan, wala tinakpan ng katwiran ng Diyos ng ating Panginoon. Hindi tinuturo ng Biblia. Ang katwiran ng matuwid ay isa sa Kanya. So, katwiran ng ating Panginoon, sa Kanya lang yun. Ang naibigay sa atin ay yung epekto ng katwiran niya. Ano yun? Dahil siya'y sumunod sa Kanyang Ama, siya'y namatay sa krus, at ang Kanyang dugo ay tumulo para sa ating mga... Yan ang napunta sa atin. Nagtayo sumunod sa Ebanghelyo, yung dugo ng ating Panginoon, dinugasan niya ang ating mga kasalanan. Hindi lang niya tinatakpan. So sa tunay na aral ng Diyos, pagka tayo sumunod sa Ebanghelyo, inalis ng Panginoon kasalanan mo, wala ka ng kasalanan. Literally, wala ka ng kasalanan. Kaya ikay magiging matwid, at ikay magiging bagong tao sa Diyos. Pero kailangan kang magpatuloy sa pagsunod. Yun ay kondisyon ng biyaya ng Diyos sa inyo. So, ang Calvinism, mali yan. Hindi tinuturo ng Diyos. May magandang pag-aaral po dyan, kaya lang, hindi itong layo na ng ating pag-aaral, dahil nandun tayo sa mga mga Roma, binabakit lang natin. Kasi itong mga sinasabing itong God infuses righteousness, ito'y sa'yo, hindi yung katwiran ng ating Panginoon. Kumbaga, meron tayong account sa harapan ng Diyos. So, nung tayo sumampalataya at sumunod sa Ebanghelyo, nagkaroon tayo ng account sa Diyos. So, yung nang step mo, check na yun. At ang mga bagay na gagawin mo sa Panginoon, nakakagawin sa buwan mo. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Hindi mismo yung katwiran ng Diyos. Mali yata ito. Mariswering walang is. Hindi mismo yung katwiran ng Panginoon na ang nililipat sa iyo. Hindi sinasabi ng Diyos yun. Bilang panghuli, dito po sa Ezekiel, sa Old Testament. Ang kasalanan, hindi namamana. Ang katwiran, hindi rin. Sayin natin sa 18 verse 20. Ang tao nagkasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdurusa dahil sa kasamaan ng ama. Niyang ama ay magdurusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang katwiran na matwid, isa sa kanya, at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. So yung katwiran ng ating Panginoon, sa ating Panginoon lang yun. Yung epekto ng kanyang pagiging matwid, ang may epekto sa atin. Yung dugo na tumulo sa krus ang nag-uugas sa ating mga kasalanan pag tayo nabautismuhan. Ito po ang ating pag-aaral po sa mga pangito, ipagpapatuloy po natin sa susunod na linggo kung mamarapatin ng Panginoon.